Magandang umaga po sa inyo uli mga kapatid, no? Atin pong itutuloy ang ating pong pinag-aralan tungkol po sa deity of Jesus Christ, no? Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ang diablo ho ay may tinalaga na tagapagturo na si Kristo'y tao, tayo rin naman bilang mga nagbabasa ng Biblia at alam natin ang katotohanan ay ituturo din natin na si Kristo ay Diyos. Sapagkat maraming kumakalat na yan, marami na hong nababahagian na si Kristo'y tao lamang. So nakakalungkot to, sapagkat ang Diyos na nagbigay ng lahat sa atin ay minamaliit pa natin. So ituloy po natin mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon ay what do others say about Jesus? Napag-aralan natin nakaraan na si Kristo mismo ay nagtuturo na siya ay, ano po? Siya ay nagtuturo ang ating Panginoon na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. At ngayon, tingnan naman natin, ano naman ang sinasabi ng iba tungkol sa Kanya? What others say about Jesus? Now, let's look at Apostle Paul about what he said. Paul writes concerning Christ who is God over all. Even no ang ating kapatid na si Apostle Paul ay nagtuturo na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Kung sino man ang paniniwalaan natin, no? Sino ba ang paniniwalaan natin? Yung nakasama ba ni Kristo na nagsulat? O yung mga tao na nagsasabi lang na sila'y kinausap ng Diyos pero wala namang ebidensya? Sabi nga ho ng mga Ilonggo. O yung tao mismo na nakasama niya ang Panginoon na sinasabi niya na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Tignan po natin sa Romans chapter 9 verse 5. So, pakibasa po nga ito, mga kapatid. Kasi alam nyo, mga kapatid, maganda ho na may binabasa kayong Biblia. Kasi marami hong natuturo ngayon, lalo na yung mga ministro. Nagtuturo lang ho yan, pero yung mga membro ho, karamihan hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya kadalasan ho, maraming nadadaya ang mga ministro ng iglesia ni... Hindi ko masabi kasing iglesia ni Kristo, mga kapatid eh. Ako ho'y nanginginig kapag sinasabi kong iglesia ni... Hindi ko pwede. Siguro, pinakamaganda ho, iglesia ni Manalo. Sapagat ang iglesia po ni Kristo na totoo ay nagtuturo na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. So hindi po sila talaga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagat dyan, sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 verse 5, pakibasa po, mga kapatid. Pakibasa po. Romans 9:5. Whose are the Father, and whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. Amen. Si Kristo na siya'y bumaba na pagpalain magpakailanman na ang Diyos ng pangkalahatan. Pero yung Tagalog niyan, God over all ang tawag mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagat si Kristo ang talagang sasambahin pagdating ho ng panahon. At ngayon ho'y sinasamba natin siya ngayon. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga anak ni Kristo ay sumasamba kay Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga may local church eh. Ang local church, mga kapatid, yung mga mananampalataya na ay dinesign para sumamba sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. And they worship Him. Napakaliwanag ho niyan, mga kapatid. Tapos magkapangalan tayo ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, tapos si Kristo naman ay hindi natin binibigyan ng pahalaga. Samantalang sinasabi ni Apostle Paul na si Kristo ay ano? Diyos pangkalahatan. God over all. Kaya mga kaibigan, sa ating pong mga kasama, mga kababayan, huwag po tayong maniwala sa mga tao na nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Ang sabi ng Biblia dyan, iyan ay mga alagad ng demonyo at mga antikristo, mga kapatid. Napakalinaw sa Bible eh. Tandaan nyo, ang babalik ko ay ang Diyos
Anong sabi ho diyan sa Timothy? I think Timothy chapter 3. Tignan po natin mga kapatid. Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God. Amen? Looking for the blessed hope and the glorious appearing, pagpapakita ng Diyos, sino? Si Kristo. Our great God. Yan po sabi ng Biblia. Tapos sabihin po natin, si Kristo ay tao lang. Wala po sa katotohanan ng aral nila, mga kapatid. Sabi nga sa inyo, handa ako makipagdebate sa pinuno nila. Kasi tayo, kahit maliit lang na simbahan, ang mahalaga, pinuno, kasi wala na, sa Diyos kasi, walang malaking simbahan, walang maliit. Kahit simbahan ka, ang member mo 3 lang, simbahan ka pa rin. So the same authority ng leader, kahit na membro mo po 1 milyon, the same authority na binigay sa leader ng 1 milyong membro, at the same authority sa isang pastor na binigyan ng 4 na membro, the same authority lang po yan. So kung magdidebate ho tayo, we have the same authority, leader sa leader. Paglabanan natin, pagdebatihin natin, si Kristo ba ay talagang tao lang? O si Kristo ay Diyos? Yan po yung pinaka premise ng ating ng ating debate. Kaya hinahamon ko po si sino ba ang leader ngayon? Si KRD. Sige, debate ho tayo. Kahit saan. Tawagan nyo lang po ako. Anyway, sa akin walang mawawala, sa inyo marami. Pero papatunayan ko sa inyo na si Biblia, si Kristo ay Diyos. Hindi ko kailangan ng mga ministro nyo, gusto ko leader sa leader. Kasi kung sa ministro, may panlaban din ako. Nandito aming kapatid si Karen. Yan ang kalaban nyo sa debate. Sa pagka-Diyos ni Kristo lang, di pa kayo gagamitan ng Biblia niyan. Memorize na niya. Wag ko natin lokohin ng tao, mga kapatid. Sa bagay ho, sabi ho ng Biblia, sa huling araw, maraming maloloko, mga kapatid. Kaya nga mahalaga ho, may Biblia tayo eh. Sino may Biblia dyan? Taas ang kamay. Taas ang pakita mo yung mga Biblia ng mga tagasunod ni Kristo. May Biblia ho. Baka ho kayo, pag nagdudoktrina kayo, kayo lang ang may Biblia. Amen. Why? Sapagkat pag kayo lang may Biblia, kayo mga ministro, panloloko yan sa tao, mga kapatid. Amen. Hindi mo pwede na walang Biblia ang mga anak ng Diyos. Hindi ako magtuturo na wala kayong babasahin Biblia. Why? Sapagkat madaling madaya ang mga tao. Matuturo, si Kristo ay Diyos ba? Meron bang Diyos na nagugutom? Siyempre wala. Nagkatawang tao nga yung Diyos eh. Siya'y pumasok sa katawang tao eh. Kaya nagugutom siya. Pero ngayon, tanungin nyo si Kristo kung nagugutom. Hindi na po nagugutom si Kristo sapagkat nandun na siya sa anyong Diyos. At never na 1,000, 2,000 taon na. Hindi nagugutom si Kristo. Why? Because siya'y nandun na sa kanyang katayuan bilang isang Diyos. Minamaliit natin siya eh. Pero ginagamit naman natin siya para yumaman tayo. Ginagamit din siya para yumaman kayo. Pero pag sinasabi natin Diyos si Kristo, ayaw niyong paniwalaan. Pero kung kumukuha kayo ng offering, mag-offering kayo kay Jesus Christ, kahit 10%. Papagawa kami ng malalaking building. Tuwan-tuwa kayo gamitin ang pangalan ni Kristo. Pero pag itataas na ang pangalan ng ating Panginoon, lalambitin naman kayo para ibaba si Kristo sa isang pagiging tao. Ang laki ng bahagi ninyo sa impyerno. Ako, hindi naman ako takot kapatid eh. Kahit patayin pa ako, wala na. Okay na ako. Basta may turo ko lang ang katotohanan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya si Kristo ay Diyos. Yan ho, tandaan nyo, hindi kayo kayang iligtas ng tao. Kung si Kristo ay tao, hindi kayo kayang iligtas.
Bagamat sapagkat si Kristo ay Diyos, ano sabi niya? Patayin niyo ang katawan na ito. Sa 3 araw, bubuhayin ko ito. Pero mo siya na nang bubuhay ang sarili niya. You know why? Because Christ is powerful. Makapangyarihan si Kristo. Kaya nga, even kahit po yung mga bulaang propetang katulad ninyo, gamitin ang pangalan ni Kristo, naniniwala, ang daming yumayaman kayo eh. Nagagamit niyo ang pangalan ng ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, many in that day, sabi niya, lalapit sa akin, Panginoon, Panginoon, nakapag-miracle kami. Nakapagpagawa kami ng magagandang buildings. Ang lalaki pa, Panginoon, at may mga tusok-tusok pa. Ano sasabihin ng Panginoon sa inyo? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo na gumagawa ng kasamaan, sabi ng Panginoon. See? Bakit? Ginagawa niyo kasi panggagamit yan sa ating Panginoon eh. Imbes ay taas natin si Kristo, binababa natin. Amen? Sabi ni Paul, Christ who is God over all. Si Kristo nagsasabi na siya'y anak ng Diyos, na siya'y equal with the Father, that He is God. And then si Apostle Paul sabi naman, Christ, sabi po niya, who is God over all. Wow! Sino pang paniniwalaan mo? Sa galing na sa bibig niya si Yesu Kristo, sa bibig niya ni Apostle Paul. Hindi ako maniniwala sa bibig ni Iranyo Manalo. Hindi ako maniniwala doon sapagkat siya'y bulaang propeta. Siya'y huling sugo ng dyablo. Pero si Kristo ay sinugo ng Ama sapagkat si Kristo ay nasa pupunan ng Ama. Siya'y bumaba. Amen? Nagkatawang tao. And then, sa pangatlo naman po, ano sabi naman ni Apostle John? Ano naman ang sinabi ni Apostle John? John chapter 5 verse 18. Sige po. John chapter 5 verse 18. John chapter 5 verse 18. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. You see? Buti pa yung mga Hudyo nakakaintindi. Buti pa yung mga Hudyo nakakaintindi kay Yesu Kristo. Sa araw ng ating Panginoon, sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin babatuhin dahil kung sino ka man o sa mga ginagawa mo mabuti. Pero nagagalit kami sa iyo kasi sinasabi mo ang ama ang tatay mo. At ginagawa mong sarili mo na equal with God. You see? Alam ng Hudyo eh. Na nagtuturo ang ating Panginoon na si Kristo ay equal with the Father. At kapag sinabi nating equal with the Father, ibig sabihin, ikaw mismo ay Diyos. Amen? Kaya si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Sa ating yung tatlong bagay niya, wag tayo magbulag-bulagan. Kung sa inyo, batid, kung kayo nalalabuan sa turo na si Kristo ay Diyos, kayo'y pumikit. At sabihin nyo sa dyablo na umalis sa inyong mga katawan, na kayo'y huwag niyang takpan ang katotohanan ng inyong mga mata. Ang tinatawag na illumination ng inyong mga mata, huwag niyang palabuin. Kasi ang mga taong ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng walang iba kundi po si Lucifer na kalaban ng ating Diyos. Noon pa man, nais ni Lucifer na patayin na ang ating Panginoon, maaga pa man. Kaya nga, bago pa lang ipanganak si Kristo, anong deklarasyon ni Herod Agrippa? Sa tatlong pantas na dumaan sa kanya, pag nakita nyo ang hari na yan, sabihin nyo sa akin, at ako'y sasambarin sa kanya. Subalit, anong sinabi niya? Patayin ang lahat ng kabataan na ipinanganak sa panahon na ito. You see? Kaya noong pa man, maraming gusto nang ibaba ang ating Panginoon. Marami na rin gumura. Pinagtawanan ng ating Panginoon. Why? Yung mga taong yan hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya dinuduraan nila.
Kaya sinasambal nila ang ating Panginoon. Why? Because ayaw nilang maniwala na si Kristo ay Diyos. Kung sila ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi nila duduraan ang ating Panginoon. Ngayon ay nangyayari, may mga modern Jews, mga modern unbeliever, at yan walang iba kundi ang mga taong may simbahan na maraming matutulis. Minamali nila ating katulad din sila na sinasampa ng Panginoon, tao ka lang! Tao ka lang! Nagugutom ka! Tao ka lang! Nauuhaw ka! Yan ang mga kalaban ng ating Panginoon! Kayo'y mga antikristo! Ang mga may simbahan na matutulis! Kayo ang kalaban ni Kristo. Magpaasasa kayo sa kayamanan. Sapagkat sinabi ng Bible, what shall a prophet a man if he shall gain the whole world? Oo, sige, kayo na ang pinakamaganda, sabihin nyo na. Pero kami ay naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At siya ang aming tagapagligtas. At siya ang aming sinasamba. Maraming salamat po sa araw na ito at tayo po'y mag-aaral pa muli ng mga salita ng Diyos upang tayo maliwanagan. Salamat po at mabuhay po kayo mga kapatid.